Dear Dr. Love, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Mylene. Ako po ay 37 anyos. Dr. Love, isa po kayo sa madalas kong pakinggan mula pa sa magulang ko hanggang sa mga kapatid ko. Gusto ko po sanang humingi sa inyo ng payo. Ang tunay ko po talagang pangalan ay Martin. Pero Dr. Love, ang puso ko po ay babae. LGBTQIA po ako. Isa po ako sa nakakaramdam na isa pong babae na natrap lamang sa katawan ng lalaki. Ayan, Dr. Love, meron po kasi akong kinukonsiderang gawin na tingin ko po isang malaking hakbang at desisyon sa buhay ko. Nang tanungin ko po ang parents ko, no comment po sila. Bahala raw po ako sa kung saan ako sasaya. Pero ayoko po kasing may pagsisihan. Gusto ko pong maging sigurado ang gagawin ko. Dr. Love, mayroon na po kasi akong sapat na ipon. Matagal ko na pong pangarap na maging tunay na babae. Plano ko pong lumipad patungong Thailand para po sana magparetoke. Gusto ko pong magkaroon ng physical attributes ng isang babae at gusto ko pong maging makatotohanan ang pagiging babae ko. Kahit po mas tanggap na ngayon sa lipunan natin yung bagay na yan, medyo natatakot pa rin po ako. Gusto ko pong malaman, magiging kasalanan po ba sa Diyos kung gagalawin ko ang katawang ipinagkaloob niya sa akin? Naalala ko kasi nung bata ako, ang sabi ng lola ko, huwag na huwag magpapatato dahil ang katawan ay banal at masama raw pong babuyin ito. Maikukonsidera po ba na bababuyin kung magparetoke lang po ako? Kasalanan po ba ito sa Panginoon? Gusto ko pong malinawan bago tuluyang magdesisyon. Maraming salamat, gumagalang, Mylene o Martin. Nako, Martin o Mylene. Tawagin na lang kitang Martin kasi maglulukuhan tayo kung tatawagin kitang Mylene kasi alam kong hindi naman Mylene ang pangalan mo. At sapagkat ikaw naman sumulat kay Dr. Love. Alam mo naman si Dr. Love na I'm just being honest. Ayoko nang tayo naglulukuhan. Otherwise, bakit ka pa magpapakounseling kay Dr. Love kung alam mong lulukuhin ka lang ni Dr. Love? Pag tinawagan mo kasi si Brother June, para ka nakikipag-usap sa isang tatay, sa isang lolo, sa isang tiyuhin, sa isang kuya. At ang hinahanap mo ay yung totoong pananaw ng isang nagmamahal at nagmamalasakit sa iyo. Una, Martin, ang una kong ipapayo sa iyo ay hindi kung ano-ano. Magkano lang naman ang ticket papuntang Thailand. Di ba? Mura lang naman pumunta sa Thailand. At sinasabi ko sa iyo, pag ginawa mo yan, masisiyahan ka. Parang meron kang feeling of fulfillment. Meron kang achievement sa buhay mo. Di ba? Yan ang iyong magiging mararanasan. Pero, since nagtanong ka kay Brother June, mas mabuting sabihin ko sa iyo ang nararamdaman ko. At ayokong gumamit ng mga salitang masarap pakinggan para lamang matuwa ka, no? Pero bago ko ibigay ang aking opinyon sa bagay na ito, nais kong malaman mo na hindi ako nagagalit sa mga o natatakot sa mga LGBTQIA. Natatakot dahil ang ginagamit nilang terminology ay homophobic. Ibig sabihin, yung phobic, hango yan sa salitang phobia, di ba? At yung homo ay doon sa homosexual. So, takot sa mga homosexuals. Hindi po ako takot
sa homosexuals. Bakit ako matatakot? Ang gaganda nyo. Di ba? At ang dami kong kaibigan ng mga homosexuals. Pero may mga bagay tayong dapat na i-consider. Kanina, tinanong mo sa akin kung mabababoy ang katawan mo kung ikaw ay magpa-retoke. Kanina, itinanong mo na nabanggit mo yung tungkol sa Diyos, magiging kasalanan ba sa Diyos kung gagalawin mo ang katawang ipinagkaloob niya sa iyo? Gusto kong talakayin ito lengthily dahil hindi lamang ikaw ang mga nakikinig sa atin na kaanib ng LGBTQIA. Balikan natin ngayon ang kasaysayan ni Martin or Mylene. Sang-ayon kay Martin, siya ay may pusong babae. Siya ay kaanib ng LGBTQIA at 37 anyos na. Ang pakiramdam niya, siya ay isang babae na na-trap sa katawan ng isang lalaki. May plano siya na magparetoke at paputol siguro. When we say magparetoke, pupunta ka sa Thailand, magpapaputol ka ng nakalawit sa iyo para magmukhang babae ka. Hindi maging tunay na babae dahil hindi ka magiging tunay na babae. Martin, narito at huwag magagalit ang mga ibang kaanib ng LGBTQIA sa akin, ha? Kung gusto niyo magalit, edi magalit kayo. Problema niyo yan, di ba? Pero ang sasabihin ko ay pawang katotohanan at kung hindi niyo matanggap, bahala kayo sa buhay niyo. Matanda na kayo. Di ba? Wala akong pakialam sa inyo. Gusto niyo magalit di ba? Pero ipaliliwanag ko ang bawat punto ng aking sasabihin. Una, Martin, ang gusto kong gawin mo ay before you make any decision, bago ka bumili ng ticket ng eroplano papuntang Thailand, sabihin mo sa akin, baka magkita tayo roon, no? Kakain tayong dalawa ng pagkain sa Thailand. Masarap kumain din ng di ba? Sa mga tabing karsada. Alright, here is the problem. Gusto ko na makipag-usap ka muna sa isang psychologist or psychiatrist. Wag munang psychiatrist. Psychologist na lang muna ang kausapin mo. Kasi sa tingin ko, naguguluhan ka sa iyong identity. At I'm sure makatutulong sa iyo ang isang psychologist kung paano mo tanggapin ang sarili mo as you are. Okay? Sino mga psychologists? Ito yung mga tao na nag-a-address ng mga problema natin sa kaisipan, katulad ni Dr. Camille Garcia, na very, very popular na psychologist, di ba? Makipag-usap ka sa kanya dahil kailangan mo ang maliwanag na kaisipan bago ka magdesisyon. Hindi ka pipigilin ng psychologist sa iyong gagawing desisyon. Whatever it is, ang role ng psychologist ay ipakita sa iyo ang larawan na ipinipinta mo. Kung ano ang gusto mong mangyari, ipakikita niyan sa iyo. Okay? So, hindi niya babaguhin ang pag-iisip mo, hindi niya babaguhin ang desisyon mo, ikaw pa rin ang magde-decide. Ang magbabago ng desisyon mo ay hindi psychologist, kundi si Brother June. Eto ngayon, tingnan natin, ha? Isa-isahin natin. On the spiritual side, sinabi mo na ayaw mo na pagsisihan ang bagay na ito kung sakaling dumating ang panahon na magkamali ka ng desisyon. Okay? Gusto ko pong magkaroon ng physical attributes ng isang babae. Gusto ko pong maging makatotohanan ang pagiging babae ko. Martin, nang isilang ka sa mundong ito,
Uy, naku, parang ano yun, parang kanta ni Freddie Aguilar. Nang isilang ka sa mundong ito, ipinagbubuntis ka pa lang ng nanay mo. Nasa sinapupunan ka pa lang ng nanay mo. Hindi ka pa nabubuo. Nandun pa lang sa conception. Alam na ng Diyos kung ano ang gusto niya sa'yo. Alam na ng Diyos kung ano ang pangalan mo. Hindi ka pa'y sinisilang, ha? Alam na ng Diyos kung anong pangalan mo. Hanapin mo yan sa Book of Isaiah. Ang isang tao, bago isilang, kilala na tayo ng Diyos. So alam na ng Diyos ang buhay natin. Alam na ng Diyos kung ano ang kasarian natin. Now, isinilang ka, nakapareho ko, kapareho ni Direk Shake, kapareho ni Rome, at kapareho ni Santi. Tayong apat hindi maikakaila na merong bibitin-bitin sa pagitan ng ating dalawang hita. May dalawang bolang bulitas dyan. May bibitin-bitin dyan na parang longganisang Batak. Longganisang Ilocos. Ayan. Sabi nga ni Santi, meron tayong inborn na lato-lato. Ayan. At yan ay bahagi. Kasi, from day one, may plano ang Diyos sa ating mga lalaki. Tayo ang panggagalingan ng similya na isasali natin sa isang babae. Ang babae ay nangingitlog parang manok. Pero ibang klase ang itlog nila. Yung itlog ng babae, buwanan yan, lumalabas yan. Okay? At sinasalubong yan ng ating similya para mabuo. Ayan ang purpose ng lalaki. Magbigay ng similya sa isang babae para mag-complement ang buhay ng babae at ng lalaki. Makabuo tayo ng isang pamilya. Okay. Pero Brother June, bakit nararamdaman ko na ako ay pusong babae? No such thing as pusong babae. Ang puso walang gender. Walang gender ang puso. Ang damdamin mo lang ay damdaming babae. Maraming factors yan. Maaaring ikaw ay nag-iisang lalaki sa inyong pamilya at ang mga kapatid mo ay puro babae. Maaaring tinrate ka ng nanay mo na cute-cute ka, sinusuotan ka ng damit babae, tinitirintas ang buhok mo nung bata ka dahil gusto niya magkaanak ng babae. Alam ko yan, ako, pinagdaanan rin namin yan. Marami na ako nakitang ganyan. Or, maraming factors kasi. Nagpapapanood ka ng telebisyon at may nakita kang isang lalaking mukhang kabayo, sangayon sa kanya, na nagsusuot ng wig at naging successful, di ba? Naging successful, naging very popular na ikinatuwa mo na gusto mong matulad sa kanya. Kasi sa tingin mo parang masayang-masaya siya. No? Doon sa kanyang buhay na yon. Pupwede mangyari. And of course, biologically, yung mga chromosomes, nagkakatalo sa chromosomes. But anyway, you look at it, mas marami kang chromosomes, dalawang chromosome, XY chromosomes mo. Ibig sabihin, you're a boy. You're a man. Okay, physically, ikaw ay lalaki. Nilalang ka ng Diyos na lalaki. May lato-lato at merong longganisang Ilocos na nakabitin sa dalawang binti mo, dalawang hita mo. So, lalaki ka. Ano naman ang babae? Ang babae ay ang mga taong nilalang ng Diyos na may matres. Ano ang purpose ng matres? Ito, dito nagtatago ang itlog na lumalabas sa babae buwanan para hintayin ang similya na manggagaling sa isang lalaki. Kapag ang similya ay pumasok sa itlog ng isang babae, after 9 months, nagiging bata yan, nandun yan sa matres. Mula ovaryo, mapupunta yan sa matres. At doon mabubuo
Ano ang role ng babae? Magsilang ng sanggol to complement the husband. Magsilang ng sanggol para makabuo ng isang pamilya na iaalay sa Diyos. Ang mga anak ay regalo ng Diyos sa atin. Kaya ito ay ginagabayan natin bilang isang mabuting magulang na may takot at paggalang sa Diyos. Nabanggit ko na ang babae ay may matres. Ang lalaki ay walang matres. Dalawa lang po kung titingnan natin sa Biblia, ang nilalang ng Diyos. Walang in-between. Ang dalawa ay, at makikita natin yan sa mga legal na mga dokumento natin, nakalagay dyan ay gender. Sex or gender, na ngayon ay pilit na binabago ng ibang mga tao. Meron daw bi-gender na ang dami na kung ano na mga terminology na ginagamit. The truth is, dalawa lang po ang gender. Male or female. Ang female ay may matres. Ang isang babae na female kung tawagin, I'm sure alam mo na ito, Martin, ano? Pero gusto ko lang liwanagin sa'yo. Ang isang babae na yung babaeng tunay ay may matres at mayroong dibdib na ginagamit para magpadede ng sanggol. Yan. Brother Jun, kung ipatanggal ng isang babae ang kanyang dibdib, kagaya ng ginawa ng isang singer na Pilipina na nakagawa ng malaking pangalan sa buong daigdig. And then one day, nagising siya nang sabi niya ay hindi siya babae, lalaki siya. Kaya pinatanggal niya yung kanyang dibdib, nagpatato ng maraming tato para magmukhang lalaki, uminom ng mga gamot para tumaas ang hormones, para lumaki yung kanyang boses, para magmukhang lalaki. But anyway, you look at it, babae pa rin siya dahil may matres siya. Kahit ipatanggal mo ang matres mo, babae pa rin ang physiology mo. So, sa lalaki, kahit ipatanggal mo ang nakabitin sa iyo na longganisa at dalawang lato-lato, kahit pumunta ka sa Thailand para ipatanggal, hindi ka pa rin magiging babae dahil wala ka pa ring matres. Ano ang purpose? Para tanggalin ng isang lalaki ang kanyang ari para magmukhang tsorva ng babae. Isa lang purpose niyan. Para magmukha siyang babae, feeling babae, kasi po pwedeng magpasaksak dito sa dibdib mo. Magpalagay ka dyan ng gel or something. So magmumukhang babae ka. Pero hindi kumpletong babae talaga. Hindi totoo. So, ang korte niyan, nakakita na ako niyan sa documentary film, ang korte niyan, ngayon magaling ang mga doktor sa Thailand. Talo pa yung tunay na babae sa ganda ng pagkakakorte ng gawa nila. Pero walang matres. Now, ano ang ginagawa dyan sa mga ladyboys na yan na tinatanggal yung chivachenes nila at ginagawang vagina? Anong purpose ng vagina? Para makipagtalik sa lalaki. Di ba? Hindi na pwede makipagtalik sa babae yan eh. Makikipagtalik sa lalaki. Kaya nilagyan ng butas yun, nilagyan ng vagina. Pag nakipagtalik ka sa lalaki, then you are committing a sin, a mortal sin of sodomy. Di ba? Hango yan doon sa city na dinurog ng Diyos, sinunog ng Diyos, ang Sodom and Gomorrah. Na hanggang ngayon, kapatid, kung pupuntahan niyo sa Israel, nandun pa yung Sodom and Gomorrah, ilang beses ko nang pinuntahan yan. Hanggang ngayon, may makikita pa kayong mga bato ng asupre na ginamit ng Diyos para sunugin ang Sodom and Gomorrah. Bakit sinunog? Kasi lahat ng kasalanan nandun na, kasama ang pakikipagtalik ng lalaki sa kapwa lalaki. Yung nilalabasan natin ng dumi
sa likod. Ginagamit nila yan pakikipagtalik sa kapwa lalaki. Ang tawag dyan, sodomy. At hindi natutuwa ang Diyos dyan, whether you like it or not. Magalit kayo sa akin kung gusto nyo. Hindi natutuwa ang Diyos dyan. Katunayan, pinugnaw ng Diyos ang Sodom and Gomorrah. Now, wag mo sabihin sa akin na makadiyos ka kung gagawin mo na baguhin ang iyong kasarian na hindi naman talaga totoong mangyayari. Kung makadiyos ka, rerespetuhin mo ang iyong katawan. Tama ang sabi ng nanay mo o ng lola mo. Iniingatan natin ang ating katawan. In the Bible, if you read the Bible, ipinagbabawal ng Diyos ang tato. Nakakita na kayo, merong mga lalaki nagpapatato buong katawan, pati mata. Puro itim na yung mata niyang ganun. Parang animal. Nirerespeto ang katawan natin because it is the temple of the Holy Spirit. Wow, kung hindi ka naniniwala sa Biblia, wala na tayong pinag-usapan. Kung hindi ka naniniwala sa Diyos, wala na tayong pinag-usapan. Kung hindi ka naniniwala na ang buhay natin ay mayroong pang buhay na walang hanggan, when we die at haharap tayo sa Diyos, wala na tayong pinag-usapan. Pero binanggit mo ang Diyos sa sulat mo, kaya bibigyan din ko yan. Anong gagawin ko, Brother John? Aba, edi gawin mo yung ginagawa ng ibang mga kakilala kong LGBTQIAWXYZ. Sino? Rene Salud. Kilala mo si Rene Salud? Sinong hindi nakakakilala kay Rene Salud? Ricky Reyes, nung araw. Meron pang isa. What's his name? Nalimutan ko na. Pero marami. Fanny Serrano, no? Na nabuhay sa mundong ito na effeminate. Effeminate. Pero, hindi nagpaputol. Okay? At maligaya sila. Maligaya sila. Ngayon, kung ikaw ay makikipagtalik sa kapwa mo lalaki, I don't really care kasi hindi naman kita mababantayan eh. Hindi kita mababantayan. Ikaw at ang Diyos mo ang mag-uusap niyan. May isang lalaki akong admitted siya na gay na hinahangaan ko sapagkat kumpare ko to. Ay, naku ha, yung isang anak nito, inaanak ko. Diyan pa bininyagan sa sa Forbes Park, San Antonio. Joel Cruz. Inaanak ko yung bunsong anak niyan, lalaki. 8 ang anak niyan. Anong tawag doon sa ganyang proseso? Yung pinagbuntis ng iba, surrogate motherhood or something. Pero hindi nagpaputol ang Joel Cruz. Diba? Ang sa akin ay ganito. Hindi kita makokontrol kung anuman ang plano mong gawin. Ang sa akin ay pagpapaalaala lamang sa iyo na ito'y isang malaking kasalanan sa Diyos kung babaguhin mo ang iyong pagkatao. Patutunayan mo lamang kung papuputol mong gusto mong ipaputol ng mga tsorba, ibig mo lamang patunayan na ang Diyos ay hindi perfecto, na ang Diyos ay nagkamali sa paglalang sa iyo sapagkat ikaw ay isang babae na nakulong sa katawan ng isang lalaki. Sino ang gusto mong paniwalaan ng lipunan? Ikaw o ang Diyos? Again, kung may takot ka sa Diyos, igagalang mo ang iyong katawan at pangangalagaan mo na hindi ka magkasala ng sodomy at ng mga kasalanang mortal na magdudulot sa iyo ng walang hanggang kaparusahan sa impyerno.
Kung hindi ka kumikilala sa Diyos at tanging buhay mo lamang ang kaya mong patakbuhin, wala na tayong pinag-usapan. Para sa iyo, Martin, iiwanan ko ang mga salitang ito. Naunawaan kita, kapatid, sa iyong pinagdadaanan. At ang tanging maiaalay ko sa iyo ay dalangin, taus-pusong panalangin sa Diyos na bigyan ka ng liwanag at makontento ka sa uri ng pagkatao na kaloob niya sa iyo. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.